Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay ngayong gabi, nais kong gamitin at balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa aklat ng Henesis. Ito ay magandang kwento na nagpapakilala sa atin sa Diyos at nagbibigay sa atin ng importansya ng panalangin. Anong ibig sabihin? Dito sa kwentong ito sinasabi, si Abraham ay nakiusap sa Diyos. Kasi ang Diyos meron ng nabubuong desisyon dahil sa ang Sodoma at Gomora ay sobra-sobra ng nagpakasama at tumalikod sa Diyos. Ang nabubuong desisyon, lilipulin, susunugin ang buong bayan ng Sodoma at Gomora. At alam yon ni Abraham. At nakiusap siya sa Diyos. Panginoon, huwag naman ninyong gunawin ang Sodoma at Gomora. Makikiusap po ako kapag doon ba sa mga bayan na yon ay meron tayong matatagpo ang 50 na mabubuting tao, gugunawin ba ninyo? Di ba ito yung kwento? Ano ang sabi ng Diyos? Alang-alang sa 50, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Nakiusap ulit si Abraham kasi alam niya ang sitwasyon sa Sodoma at Gomora. Tama ang Diyos. Sa mga bayan na ito, halos wala kang makikitang mabuting tao. Sobra na silang nagpakasama. Kaya alam ni Abraham ang kanyang ipinapakiusap. Kung 40 ang natitirang mabuting tao, gugunawin po ba ninyo? Hindi. Alang-alang sa 40 mabuting tao na nandoroon. At nakiusap na naman si Abraham. Maglalakas loob po ulit ako, Panginoon, kung 30 lamang ang natitirang mabuti, gugunawin po ba ninyo? Alang-alang sa 30 mabubuting tao, hindi ko gugunawin. Alam ni Abraham, matatapos din ang lahat. Pero patuloy siyang nakikiusap, maglalakas loob po ulit ako, Panginoon, kung 20 lamang ang matirang mabuting tao, gugunawin po ba ninyo? Alang-alang sa 20, hindi ko gugunawin. Mangangahas pa ulit ako, Panginoon, huli na. Paano po kung 10 na lang ang natirang mabuti, gugunawin ba ninyo? Hindi ko gugunawin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Alam natin ang kwento tungkol sa Sodoma at Gomora. Anong nangyari? Hindi ba siya winasak? Hindi ba siya sinunog? Di ba ang Sodoma at Gomora ay mga lungsod na nawasak, winasak ng Diyos sapagkat wala kahit isang
makitang mabuti. Kung minsan ganito ang Diyos. Kapag wala talaga siyang makitang maganda, katulad ng puno ng igos. Ilang taon na akong pabalik-balik dito sa lugar na ito. Tinitignan ko itong puno ng igos na ito, pero wala akong nakikitang bunga. Mabuti pang bunutin mo na, nakakasikip lang yan. Itong Sodoma at Gomora, pinaalalahanan, binigyan ng babala, pero sa kabila ng maraming pagpapaalaala, sa kabila ng maraming babala, hindi nagbago, hindi nagsisi, hindi nagbalik loob. Kaya winasak ang mga lungsod na ito. Ano yung naging papel ni Abraham sa sitwasyon sa pagitan ng Sodoma at Gomora at ng Diyos? Si Abraham ang nakiusap. Si Abraham ang nagdasal sa Diyos. Napaka-importante mga kapatid na merong nananalangin at nagdarasal sa Diyos. Kasi napaglulubag ng panalangin sa Diyos ang kanyang puso na nagagalit at nauubusan ng pasensya. Ilang beses nakiusap si Abraham at pinagbigyan siya ng Diyos. Ang pinakahuling pakiusap, papaano po kung 10 na lang ang natitirang mabuti? Hindi ko pa rin wawasakin, alang-alang sa 10. At hindi na nakiusap pa si Abraham sapagkat alam niya wala naman talaga na natitirang mabuti. Mga kapatid, ang kwentong ito ay kwento rin para sa atin. Sa buhay natin, sa paglalakbay natin, patuloy na tayo ay nagkakasala. Patuloy na tayo ay sumusuway sa Diyos at tumatalikod sa Kanyang utos. Pero dahil merong nagdarasal at mayroong nakikiusap sa Diyos para sa atin, hindi tayo tuluyang pinarurusahan ng Diyos. Pero huwag tayong pakakasiguro, may katapusan din ang lahat. Matuto tayo sa halimbawa ng mga mamamayan sa Sodoma at Gomora. Huwag nating ubusin ang pasensya ng Diyos. Magwawakas din ang lahat. Papaano yun mangyayari? Kapag ako'y namatay at ako'y nasa sitwasyon ng seryoso o mabigat o mortal na kasalanan, ano kayang pag-asa mayroon ako na ako'y papapasukin sa langit? Alam mo, Father Big, pari ka, binigyan kita ng maraming pagkakataon para magbago, para magsisi, para magbalik loob, pero nagpatuloy ka sa paggawa ng masama. Umalis ka sa aking harapan.
Hindi ang kahariang ito sa langit ang para sa iyo. Doon ka, sa lugar na inilaan sa mga taong naging matigas ang ulo, naging matigas ang puso, mas pinili ang magkasala kaysa magbago at magbalik loob. May punto ang unang pagbasa? May sinasabi ba ang unang pagbasa sa iyo at sa akin? Sabi nga, nasa huling ang pagsisisi. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na magsisi tayo sa huli. May oras pa, may panahon pa, may pag-asa pa.